Praise God, isang napagagandang umaga sa bawat isa atin. Tunay na pinagkalab ng Panginoon ang magandang panahon, magamat sunod-sunod na bagyo ng mga nakaraan. Praise God, napakabuti ng Diyos. So, ngayon pong umaga, tunay po na patuloy nating maging kagalakan ang fellowship and patuloy tayong magpalakasan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Tayo muli tumayo and let us pray. Let us pray for one another. Hanap tayo ng ating partner, 2 or 3. Let us gather together, no? Hanap tayo ng mga okay. Hanap tayo ng mga ka-prayer natin, no? 2 or 3, no? Are gathered in His name. Although wala sa context ng day yun, ngayong umaga, nasa context ng prayer, yung gagawin natin. We will pray for one another. Hiligin natin kay Lord ang kalakasan ng bawat isa. Hiligin natin sa Panginoon ang pagpapala at pagkaloob ng Panginoon sa bawat isa. Sige ho, nakahanap tayo ng mga kapartner. No? Then pag we pray, so let's pray for one another. Sige po, umpisa natin manalangin. Panalangin natin ang isa't isa, palakasin, patatagin, pangunahan ng Panginoon, Kanyang pagpalain. Hallelujah! Hayaan natin ang araw na ito ay maging lugar ng bahay panalanginan. We praise Your holy name, Lord. We glorify Your name. Jesus, hallelujah. Oh, we exalt Your holy name, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. We glorify Your name, Jesus. And we magnify Your name. Hallelujah. 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 We bless Your holy name, Lord. We pray, O God, na i-release mo ang kagalingan sa sino mang may kakaramdaman ngayong umaga in the name of Jesus. Lord, sino man po may mga kabigatan sa kanyang kalooban, right now I pray na pagkalooban mo ng kapayapaan at kalayaan, i-unload mo nga po sila, O Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga, O Diyos, hayaan mo ng pagpapala, patuloy kong dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At sino man, Lord, ang may mga pasanin, ito man, O Diyos, may mga bunga ng mga nakaraan, bunga, O Diyos, ng mga panahon ng paglayo sa iyo. I pray, Lord, na ngayong umaga, masumpungan, Lord, ang pagpapala, masumpungan ang iyong presensya, masumpungan ang kalayaan na yung pinagkakaloob in the name of Jesus. And I pray, Lord, hayaan mo, Diyos, na sa puso ng bawat isa, patuloy na umira ng iyong pagkilos. Hallelujah. Salamat po, Amang Banal. Patuloy mong i-bless ang buhay ng bawat isa. And we pray, Lord, na ngayong umaga maging sa iyong salita namin tanggapin. Patuloy ito magsilbing pagpapala sa aming Panginoon. At kung may mga bagay ka man na pagtuturo, pagtutuwid, loobin mo, Diyos, ngayong umaga. Tanggapin po namin ang iyong salita bilang pagpapala na iyong kaloob. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po sa katapatan mo. Salamat sa kadakilaan mo. Hallelujah. Purihin ka po, Diyos, nakilain ka. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Napakasarap manalangin sa isa't isa, makapaglingkod sa isa't isa sa atin. Natunay ng Diyos ang tumutugol sa ating pong mga dalangin. Amen po. Praise God. So ngayon po umaga, patuloy po nating patatagin ang ating pag-asa, ang ating panampalataya sa ating pong Panginoon. And tunay po na napakahalaga ng katotohanan na atin pong pinag-aaralan every Sunday, every Sunday mula po sa salita ng Diyos, no? So ngayon po umaga, tingnan po natin ang katotohanan nito na nagpapahig sa atin, na nagpapakita na kaya natin mapagtagumpayan ang daigdig. Amen? Bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga mananagumpay. Amen po. Tingnan mo ang mukha ng kapatid mo kung mananagumpay ka. Kung nakasimangot, sabihin mo, mananagumpay ka na. Tama na yung palimangot. So, sapagkat tayo po
ay mga mananagumpay sa biyaya ng Panginoon. Amen po. Okay. So, tunay po ng tagumpay na pinagkakaloob ni Lord, hindi ito dahil sa ating sariling gawa, kundi ito'y regalo ng Diyos sa atin. No? Ito'y kanyang regalo na tunay po na hindi ko natin pinaghirapan. So, ngayon, maunawaan natin ang ganitong kahalagahan bilang mga mananampalataya sapagkat pag-usapan natin is overcoming the world. No? So, mapansin po natin ang ganitong katotohanan mula po dito sa pinag-aaralan po natin talata from 1 John chapter 5. No? Sino po ba sa atin na may mga dala-dalang Bible? Pakitaas po ng mga may dalang Bible. Taas po ng lahat ng may dalang Bible. Yung mga walang dalang Bible, pakitaas ng kanang kamay. Okay, sumabay kayo sa sasabihin ko. Sa susunod na linggo, magdadala na ako ng Biblia. Kung wala ko kayong Bible, pwede mo kayong mag-request sa akin, no? So, delivery fee, 5,000 lang. Pero libre yung Bible. Joke lang po yun, no? So, kung wala kayong Bible, mag-request lang po kayo at bibigyan ko po kayo ng Bible, no? So, yun po ay libre sapagkat ang pagpapala na mula sa Panginoon, ipinagkakaloob pong libre, no? Libre ang salita ng Diyos. Yung cellphone may bayad. Pero ang Bible wala, no? Kaya basahin po natin. Magdala po tayo ng Bible natin. So, buksan po natin ang ating mga Biblia from 1 John chapter 5, verse 1 to 5. Iba't iba mang salin ang ating hawak, no? And sundan niyo pa rin po mula ho dito sa babasahin po natin mula po dito sa ASB, no? Translation. So, sabi po dito, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. But by this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Praise God. So, napagtagumpayan na ang daigdig, no? Tayo'y mga mananagumpay na. Amen. And praise God, patuloy pang nananagumpay. And congratulate mo yung katabi ngayong umaga, sabihin mo na nagumpay ka. Praise God, no? So, nananagumpay, patuloy pang nananagumpay. Tinawag tayo ni Lord bilang mga mananagumpay. Okay? Walang Kristiyanong tanunan na pagkagising mo, biglang naalala mo yung mga problema mo naman sa buhay, and tanunan ka na naman. No? Na pagkagising mo, wala kang ibang nasabi, "Hay, ano ng buhay ini?" No? So, ang isang mananampalataya, tinawag ni Lord para magtagumpay. Tayo po'y mananagumpay. Ngunit hindi tayo bastang mananagumpay sa araw-araw kung wala tayong paglago. Napakahalaga ng growth. Amen. Maunawaan natin ang kahalagahan ng paglago sa pananampalataya. Kung naunawaan natin yung paglago, mas maunawaan din natin ang kahalagahan ng pananagumpay. And makikita natin ang tunay na tagumpay kung patuloy tayong lumalago sa pananampalataya. Bakit po? Dumating ang panahon na tayo po ang katotohanan ng salita ng Diyos, naghahayag ng katotohanan na tayo po yung mga ipinanganak na muli. Tayo po'y nag-born again, no? Sa kaharian ng Diyos. No? Tayo po'y mga naipanganak. Minsan inaasar tayo na yung classmate, anong religion mo? Born again? Pero actually, yun ang sinasabi natin, being a born again Christian, it is not a religion, but as a relationship with the Lord Jesus Christ. Diba? Sapagkat sa Genesis, ang nawala sa tao, hindi naman religion. Naputol yung relationship ng tao sa Diyos dahil ang tao ay nagkasala.
nung panahon na ang tao'y nagtago sa halaman ng Eden, no? Sa buon kang bayasong, nagtago si Adam mula sa Eva. Nagkalaka, isa na nga ito, hindi naman sa bayasong. So, nagtago yung mag-asawa sapagkat naputol yung kanilang relasyon. So, hindi religion yung nawala. So, hindi religion yung ibabalik sa tao. Sapagkat napakaraming mga religion na ang tao sinusubukang maibalik sa Diyos. Ngunit may mga pagkakataon na mali yung pagkakilala sa Diyos na ipinakikilala sa mga tao sa pamamagitan ng relihiyon. No? Maganda ang relihiyon kung tama ang itinuturo. Ngunit, higit na pinakamahalaga yung magkaroon tayo ng personal na pakipag-ugnayan. Magkaroon tayo ng personal na relationship sa ating pong Panginoon. At mula nung tayo na ipanganak sa pananampalataya, unti-unti naman tayong lumalago sa pananampalataya. Amen po. Hindi habang panahon na tayo yung baby Christian. No? Magandang tingnan yung baby. No? Pero hindi habang panahon na 33 years old ka na, baby ka pa din. Mahalaga na mayroong paglago. Ang mga magulang, maging sa mga magulang, inaasahan nila na kanilang mga anak ay mature. Tama ho ba mga magulang? Pero minsan, yung mga magulang konsentidor sa mga anak. No? Gusto nila mag-mature, pero hindi nila hinahaya mag-mature. Ang kanilang mga anak. Bakit po? May mga pagkakataon, no? May mga pagkakataon, minsan, may mga magulang na hindi nila hinahayaang mag-mature ang kanilang mga anak. Kasi pastor, alam mo po ba, pastor, pinaglaba ko, no? Akalahan mo ba namang ibinabad sa sunrocks? Nung isinampay kulay puti, tuwang-tuwa, sabi niya, namuti yung sinampay kong dikulor. No? Kaya ako na lang, pastor, ang naglaba. Hayaan mong magkamali minsan. No? Hindi yung takot ka magkamali yung anak mo, papaanong lalago yan? Papaano magmamature yan? Baka sa susunod, no? Sa susunod, maayos yan ang gagawin, no? Ang problema yung parang ayaw mong matuto siya sa kanyang pagkakamali at minsan sumusuko ka agad. Kaya imbis na matuto at mag-grow, hindi na. Sapagkat minsan takot tayong magkamali, no? Hayaan ninyo mag-mature yung anak nyo dahil hindi habang panahon kasama niyo sila. Amen. Darating ang araw, magpapamilya sila, magpapaalam sila, magtatrabaho sila. So hayaan natin mag-mature. Hayaan natin matuto sila, no? Hindi yung nag-asawa na nga, sinabi mo pa sa kanyang asawa, ano? Ingatan mong anak ko, baby namin yan. Pag-breakfast, ang pagkain niya, Cerelac. No? And pag pinapaliguan namin yan, no? Hypoallergenic na tops ang gamit namin. Lipas na yung panahong baby mo siya, may stages ang buhay na dapat mag-grow at dapat na tinutulungan natin bilang mga magulang na sila ay lumago. Amen? Nais ko makita natin ang ganitong katotohanan maging sa ating pananampalataya. Ano? Darating araw, hindi na siya bibi, no? Mag-i-evolve na iyan from bibi to pato. Bakit? Kasi ika-ika ng lagad eh, no? May arthritis na yung sakit pag matured na tapos ang tingin mo sa anak mo, bibi pa rin. So, nagmamature din ang anak mo. Ano ang palatandaan na nagmamature siya? Okay? Ano palatandaan? Kapag kayo nakapag-asawa, biglang ikwento mo sa kanyang asawa o kanyang manliligaw o kanyang nililigawan, alam mo, nung balik pa yan, yung kanyang diaper, tinitikman niyo ang lasa nung... Ano magiging reaction niya? No? Bilang mature. So, ganun yung kanyang reaksyon sapagkat mature na siya. Hindi na siya matutuwa na ikwento mo pa yung mga bagay na siya'y bata pa. No? Sapagkat mature na siya. So, mahalagang maunawaan natin ang ganitong katotohanan. No?
na tayo din mga believer, ganun din, no? Noong baguhan ka pa, ang akala mo, ikaw yung pinatatamaan ng message palagi. Kung mag-church ka, pag bigla si Pastor ang walang pinatatamaan, no? Pagpupunta ka sa church, no? Biglang, ako na naman, no? Nung nag-grow ka na, nalaman mo, ikaw pala talagang pinatatamaan. Pero hindi ka na nag-absent. Dahil lalo kang nag-enjoy ng teaching, ng correction, ng rebuke, na nagre-resulta ng lalong paglago sa pananampalataya. Amen. Diba nung araw, ilan ba sa atin ang matampuhin nung araw? No? Kapag ka narinig ko, sakit yun. Wala na, susundanin ko, tingnan mo, hindi mo kumakita niya sa upuan, pastor. Nung nag-grow ka na, okay, wala lang, no? So, kumbaga, mas ini-enjoy na ho natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Mas gusto natin mag-grow pa tayo. We cannot overcome the world if we are not growing and still living in spiritual immaturity. Okay? Imposibleng maging mananagumpay tayo. Imposibleng na mapagtagumpayan natin ang gawa ng daigdig na ito kung tayo ay patuloy na magiging immature. No? Spiritual is mamumuhay sa spiritual immaturity. Okay? So, patuloy tayong lumalago. Amen po. Patuloy na nag-grow sa pananampalataya. Patuloy natin nakikilala ang Panginoong Jesus. Patuloy tayong lumalalim sa salita ng Diyos. Amen. So ito'y kailangan ng mga mananampalataya. Okay? Hanggang tayo po ay maging kahalintulad ni Jesucristo na ating Panginoon. Yun ho, yung ultimate goal ng bawat mananampalataya. Maunawaan po natin. Hindi para maging masaya. Kung ikaw isang Buddhist, ang iyong goal, no, ang iyong goal ay maging masaya, no? Ngayon ikaw ay Kristiyano, ang ultimate goal mo is to be like Jesus. Amen po. Amen. So, ano po ba yung mga signs ng spiritual maturity, no? Mga signs of spiritual immaturity. Mahalagang makita ho natin ito bago tayo dumako sa punto ng ating pong message, no? Kumbaga nasa liig pa lang ho tayo, wala pa tayo sa banang message. Okay? Biglang nakita niyo hanggang 12 pa lang. So, haba naman hitsura. Okay? Number 1, shallow understanding of God's Word, no? Okay? Shallow understanding of God's Word. So, mababaw yung pagkaunawa ho natin sa salita ng Diyos. Neglect of Scripture or dependence solely to others for biblical understanding. So, alam niyo, habang tayo lumalago sa pananampalataya, hindi ko tayo nakaasa lang sa iba. Although kailangan natin ang iba para tulungan tayo maunawaan ang salita ng Diyos. And habang tayo lumalago, habang tayo tumatagal sa pananampalataya, natututo tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Natututo tayong lumalim sa salita ng Diyos. No? So, ano yung mababaw, no? Sa pagkaunawa ng salita ng Diyos? Yung namumuhay kang labag sa kalooban ni Lord, tapos sinasabi mo, sinasamahan ka ni Lord. Dahil minsan, may mga verses tayong pinanghahawakan pa. No? For I know the plans I have for you, pero hindi alam ko ano yung verse. Magbago sa salita ng Diyos, no? Walang personal Bible reading, pero mas alam pa yung mga hula ni Rudy Baldwin. Pangalawa, no? Okay, easily offended or defensive, no? Mabilis kong masaktan, no? Kumbaga, sa Tagalog, balat sibuyas, no? Mabilis masaktan at napaka-defensive palagi, no? Quick to take offense when corrected or challenged, no? Yung
itinutuwid, kinokorek, ako naman nakita ni Pastor, no? O minsan nabigyan ng task, sa dinami-dami ba namin ito, no? Sa dinami-dami ba naman namin itong mga upuan, ako ba talaga ang nabigyan ng task? Ako pa talaga ang inassign dito? Ako pa talaga ang tatayo dito, no? Ako ba talaga ang tagabukas ng pinto? Ako ba talaga ang tagataas ng roll-up? Sabi ko nga sa iba, no? Hindi mag-start ang service pag wala ka dito sapagkat walang magbubukas ng roll-up. No? So, kumbaga, ngayon, habang lumalago ka, ini-enjoy mo na, Pastor, ano ba yung gagawin? No? Hindi ka nagtatago. Noon, kapag ka nakita ka ng mata ni Pastor, biglang lilipat ka ng upuan. Huwag akong tuturo. No? So hindi na, kumbaga, tinatanggap mo ng challenge. No? Ano pa? Lack humility in receiving rebuke or instruction. No? So, ito yung problema, no? Easily offended or defensive. Kapag ni-rebuke ng Word of God, during sermon, sabihin, ako na naman ang pinatatamaan. Ilan po ba sa atin ang minsan naging ganoon, no? Pagpasok mo, oops, ako lang pinatamaan, no? Sabihin mo sa iyong katabi, katabi mo kayo, siguro may katabi kayo, no? Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw talaga pinatatamaan. Para lalo kang mag-grow. No? Ano nga ba sa butiki? Salamat sa Panginoon, walang butiki dito, no? Para sa atin talaga yung salita ng Diyos. Amen? So, tanggapin mo natin bilang pagpapala mula sa Panginoon. May mga panahon talaga masasaktan tayo. Ganun talaga. No? Pero, sa ganun kaparaanan, natututo tayo at patuloy tayo nag-grow kapag nag-operate tayo. So, ano pa ho? Yung palatandaan ng spiritual immaturity. Yan naman yung pride and self-righteousness. No? Focus on appearing holy rather than being holy. No? Sa panlabas lang yung kaanyuan ng kabanalan, pero sa kalooban wala. Kasi sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5, no? Darating ang araw na sila magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi makikita sa kanila ang kapangyarihan nito. Yun ang problema, no? Sa social media, pwede tayong magkunwari na holy. No? Pero sa pamumuhay natin personally, si Lord ang nakakaalam kung ano ang meron ho tayo. And that is pride and self-righteousness. Comparing oneself to others rather than Christ. Okay? Ito yung nakita na yung lahat ng kamalian ng iba, pero sa kanya wala siyang makita. Number 4, emotionally driven faith. Yung ang bilis-bilis mong mapaniwala sa mga bagay-bagay dahil hindi ka malalim sa katotohanan ng salita ng Diyos. Problema mo ito, ano? Emotionally driven faith. No? Ang bilis-bilis mong mapaniwala sa mga bagay-bagay dahil wala kang malalim, hindi ka malalim sa salita ng Diyos. Yung andito ka ngayon, no? Pag Wednesday nasa albularyo ka, dahil sabi mo, Pastor, akalain mo, ang galing ng albularyo, yung santo ninyo nagtitinikling. Pagkatapos, Pastor, bumalik yung kaluluwa ng lola ng lolo ko. Nakita ko, Pastor, bukas yung pinto. Pumunta sa cabinet, kinuha yung mga alahas ko. Oy, magnanako yung pumasok, hindi yung kaluluwa. Dapat ho, grounded tayo sa katotohanan. Nakaugat ka sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang isang mananampalataya lumalago sa pananampalataya, walang ibang ipamumuhay kundi tanging ang salita ng Diyos. Amen po. Next Sunday, nasa ibang church ka na naman. Dahil sabi mo, Pastor, merong bagong ginagawa si Lord doon. Akala mo, Pastor, yung mga member daw doon nag-applying in the Spirit. Anong flying in the Spirit? Nilagyan lang na in the Spirit para magmukhang spiritual. No?
Kagaya ng araw, nagsikalat yung teaching ng laughing in the Spirit. Nilagyan lang ng Spirit sa hulihan para magmukhang spiritual. Yung nagtatawanan, gugulong-gulong sila dyan pagkatapos magtatawanan. Iwan ko kung sino nakapag-witness na sa inyo ng mga ganun. Tinatawag na laughing revival. No? Alaga, pagka lumapit dyan yung preacher, lahat ng nandiyan tawanan sila. No? Tinatawag ko yung laughing revival. Kung wala kang pundasyon sa salita ng Diyos, mukhang emotionally, mapapasanay ka sa'yo. Tawa ka lang. Kasi merong epekto ho yun eh. No? May domino effect yung nangyayari. Hindi ko talaga yung mula sa Santong Espiritu. So, maging maingat ho tayo. Kapag hindi tayo grounded sa Word of God. Emotionally, driven faith, spiritual life fluctuate based on feelings or circumstances. No? Nakaugat sa kanyang pakiramdam lamang, sa kanyang sariling palagay lamang, hindi sa katotohanan ng salita ng Diyos. And then, lack of self-control. Ito yung pabago-bago ng isip at hindi tiyak ang kanyang ginagawa. Yung struggle ka sa mga temptation na i-resist ito. Kapag tagumpayan mo ngayon, bukas, balik ka naman sa natin. No? Hindi ka naging consistent sa growth. Yung akala mo nakapag-church ka na, okay, malinis na naman ako, so pwede naman akong bumalik sa putikan. Hindi ho ganun. Kundi, mayroong paglago. No? Yung wala hong personal discipline tayo sa ating spiritual life, walang pakialam kung may gawain sa church o wala. No? Kung saan tangayin ng alon na doon siya. Yung tipong habang nasa inuman, no? Nasa inuman ka, biglang matatauhan ka, ay, bumlagi na pala ako. Tapos, sisisihin pa, kasi yung paanto, hindi na ako dito. Mahalaga ho na matutunan natin na meron tayong self-control. Dahil ang self-control ay kaloob ng Espiritu o bunga ng Espiritu Santo. Kapag tayo pinananahanan, kaya napakahalaga ng bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kung nananahan sa atin ang banal na Espiritu, nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo, patuloy mo tayong lalago. Amen po. Okay, sunod, division in gossip. No? Kung si Moses, hinati ang dagat. Merong mas malala kay Moses, tagahati ng church. No? Dahil sa gossip. Sa walang pakundangang paninirang puri sa iba, sa pagkakalat ng kasiraan. Dati, meron din ako dito sa church. No? Nung kinonfirm ko, biglang ituturo pa yung iba. Sabi ko, aminin mo ang kasalanan mo kung gusto mong ma-restore ka. Hindi yung sasabihin mo, may participation ako, pero pastor, siya talaga ang pasimuno. Huwag ka na magturo ng iba. No? Ano nangyari? Walang patutunguhan. Bakit? Minsan, makasisira lamang ng samahan sa loob ng church. No? So, kapag ganito, for how many years ng believers, pagkatapos nagiging pasimuno pa ng mga pagpapakalat ng mga kwento ng iba ng kasiraan, mga kapatid, hindi magandang palatandaan sa church sa gano'n, na magkakaisa at magpapatuloy yung iglesia. No? Amang itong mga bagay, kinakailangan i-deal. Kinakailangan i-confront. At ito'y palatandaan ng spiritual immaturity. Sapagkat ang aming pinalalaganap ay mapalakas ang bawat isa. Praise God! Ang mga nandito ngayon, nagtutulungan na mapatatag sa pananampalataya. Ang mga nandito ngayon, mga tagapuno, sa kung anumang mga pagkukulang, hindi na sila yung tagahanap ng kulang, kundi tagapuno. Amen.
ang nandito ngayon, no? Tagapagpatatag ng pananampalataya ng bawat isa, tagapagpalakas sa isa't isa para i-build ang kingdom ni Lord. No? So, yun po. No? So this unity complains or spread rumors in the church. More interested in being right than being reconciled. Ako yung tama. No? Hindi yung para maisaayos. Number 7, recognition and approval. No? Ito yung kung walang recognition, hindi makapaglilingkod. Minsan may mga kasamahan sa body ng pastoral na kung hindi mo tatawagin bishop, hindi ka papansinin. Yung pagiging bishop naman, binili. For 5,000 pesos, in-ordain as bishop. Pero wala namang mga churches na nahahawakan. Kasi kapag tinawag ang bishop, o binigyan ng title as bishop, kailangan maraming mga churches na nakapailalim sa iyo. Ibig sabihin na church plant mo. Na pinamamahalaan, pinangungunahan, hindi lang isang kongregasyon. Yung iba, pagka hindi mo tinawag na bishop, hindi ka papansinin. No? So, desire to be seen by others more than by God. Ito yung mahirap. Kapag isang congregation, ang itinatataas na ang tao, hindi na si Kristo. Masisira ang iglesia. Motivated by applause, position, and popularity, not service. Number 8, reluctance to service and or sacrifice. Laging iniiwasan ang ma-involve sa mga gawain. Takot mabigyan ng ministry, laging umiiwas. No? Kung attitude pa rin natin, yung umiiwas tayo sa ganito mga bagay, no? Napakahalaga na tayo ay patuloy na lumago. And tanggapin na naman ang challenge sa atin. Amen. Praise God. No? Yung tipong mag-a-announce pa lang si pastor kung sino ang volunteer usher maintenance, no? Giving, tapos ikaw naman yung isang paa mo nasa pintuan na, no? Bahagi tayo ng iisang katawan ni Kristo na mayroong ginagawang gawain. May ginagampalang gawain. Amen? Bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. So, lahat ho tayo. Kanya-kanyang tungkulin na pinagkalaw ni Lord sa church. Ay regalo kayo ng Panginoon sa church. Kung ang pastor ay regalo sa loob ng church, regalo din kayo ng Panginoon sa church. Hindi ho ba? Sino ho bang natutuwa kapag binigyan ng regalo? Lahat kayo nakasimangot. Kapag binigyan ka ng regalo, nakakatuwa na tatanggap ka ng regalo. And bawat isa sa atin ay regalo ng Diyos sa loob ng church. Regalo sapagkat meron tayong tungkulin na dapat nagagawin. Amen. At bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Ang kanyang katawan, mayroong kamay, mayroong paa, ano pang meron? No? Mayroong bibig. So, lahat ng ito ay nagpapangsyon. Amen po. May naibahagi ako nung nakaraan doon sa church, no? Na mayroong bahagi ng katawan na hindi nagpapangsyon pero nakadikit sa katawan. Nakadikit sa katawan na walang kwenta at hindi nagpapangsyon. Ano po yun? Meron bang ganon? Meron ganon o wala? Pastor, ikaw lang natin nakakaalam. Mga kabataan, alam nila eh. No? Nasa katawan mo, pero walang kwenta. Ano yun? Number 1, yung sis. Anong sis? Hindi sis. Sister. Hindi. No? Sis, yung bukol. No? Nasa katawan mo, pero wala yun na kwenta. Eh, anong ginagawa niyan? Sisirain niya ang katawan mo. Ano pang meron? No? Buni. Nasa katawan ba yun o wala? Nasa katawan. Ingrown. Nasaan yun? Nasa ngipin. Nagtatago.
Meron ko yung dila. Walang kwenta yun. Pero nasa katawan. No? Bahagi ng katawan. Nagiging bahagi ng katawan. Ano pa ho? Kulugo. Nandiyan tumubo. Pagka ginaan, sungay. Pag isa lang sa gitna, unicorn. So, hindi ho tayo ganoon na walang kwenta sa body of Christ. Amen? Bawat isa sa atin ay mayroon pong tungkulin kung bakit inilagay ng Panginoon sa church. Unawaan nyo? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka kulugo. Bahagi ka ng katawan ni Lord and functional ka. No? Para i-build yung kingdom ng Panginoon. Amen? Kung wala ang bawat isa, hindi natin magagampanan ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa iglesia. No? Na ito'y patatagin, palakasin, ito'y humayo at magmisyon. No? Bawat isa sa atin ay mahalaga. No? Subalit, yun ang problema kapag hindi tayo lumalago. Reluctance to service or sacrifice. Avoid responsibility or commitment in the church. Seeks convenience over calling. Parang si Jonah, inuutusan ng Panginoon, no? Inuutusan ni Lord na pumunta sa Nineveh. Anong ginawa niya? Pumunta sa Tarsus. Ang Tarsus mas malayo kaysa sa Nineveh. Sapagkat sa pag-aakala niyang hindi na siya maaabot ng Diyos. Pakalagitnaan pa lang ng dagat, nagpadala ng Diyos ng isang malaking isda. No? Isang napakalaking kuyog yung nakaabang sa kanya. Dilit pala ng tao nung araw. No? So, hindi siya makapagtago. Okay? So, mas gusto niya convenience kaysa sa tanggapin niya yung hamon, yung calling, no? Ay, tinawag ka mag-pastor ni Lord. Pastor Mon! Ay, ikaw mag-preach sa ganitong buwan. Pastor talaga, kaya pala tinuruan mo kami. No? Siyempre, lumalago ka kasi. And praise God, alapakan natin ang Panginoon yung mga nakapagtapos ng Panginoon sa langit. No? Makikita nyo sila by September, mag-uumpisa lang mag-preach dito. No? Praise God. No? Huwag nalungkot kayo. Andito pa ho ako, mag-preach na po sila. Naka-assign ho sila. Bahagi na kailang paglago. And matuwa ho tayo. Bakit? Dumarami ang mga ngaral sa church. And number 9, no? Inconsistent prayer and worship life. Okay? No? Inconsistent prayer life. A prayer and worship. Ano ito? Okay, dito papasok yung mga fraternity. Alam niyo ho ba na sa church ay merong frat organization? No? Alam niyo ba merong gano'n sa church? Alam niyo hindi? Hindi niyo alam? Ipapaalam ko sa inyo. Ngayong umaga. Yung member ng isang frat, member din ng isa pa. No? Sila naman yung member no? Pero napakaraming frat sa church. No? Yung isang frat, tinatawag nating prating late. Pag gano'n, mag-umpisa na yung gawain, nasan si sister? Prating late. No? Member ng fraternity. Na prating late. No? Ano ba? Prating absent. No? Pero minsan, member din siya ng prating late. No? Yung prating absent, minsan, member ng prating late. No? Prating darating message na. Prating may excuse. Prating walang pake. So, mayroong prat sa loob ng church. No? Praise God, wala na sa Light Church. Palagpakan natin ang Panginoon. No? Pwede mo naman sabihin, Pastor, ako yun. Akala ko, Pastor, hindi ako nagiginig.
No, mukha lang natutulog ako, pero pinakikinggan kita, Pastor. So, minsan, ito yung lalapit lang kay Lord kapag ka merong kailangan. Minsan, ginagawang lucky charm si Lord. Only praise in times of need or crisis. Worship is more performance than devotion. Nirebuke ni Lord sa Isaiah 29:13. No? Yung worship, yung pagsamba, yung pagpagsamba ay para na lang makapag-perform, no? Makapagpalapak, yes, may sayawan sa church, pumunta ka. Kaysa sa devotion natin sa Panginoon and si Lord, palagi nakatingin sa puso natin. Amen. Sa naman ginagawa natin, palagi nakatingin ang Panginoon sa ating kalooban. The way tayo mag-worship kay Lord, gaano man kaganda o kagandahan ang boses mo, ang mahalaga kay Lord, yung devotion mo, yung puso mo, yung ikaw sa harapan ni Lord. Ano pa ho? Unrepentant or justifies sin. No? E pagsampu na ho ito, pero introduction pa lang, sabi ko parang giraffe. Nasa lig pa lang ho tayo, wala pa tayo sa body ng sermon. No? Unrepentant, yung spiritual immaturity, no? Itong 10 ito na palatandaan na makikita ko natin ay kung nandun pa tayo sa ganoong level, asahan natin, patuloy pa tayong lumalago. Amen? Kung sabihin natin, Pastor, nandun ako sa number 8, nandun ako sa number 5, nandun ako sa number 1, patuloy ka pang lalago. Amen? And patuloy ka magsumikap sa paglago, sa pagkakilala sa Panginoon. So number 10, unrepentant or justifies sin. No? Imbis na pagsisihan ng kasalanan at talikuran, ito ay ginagawa pang i-justify, no? Kung makikita ho natin, no? Kung makikita ho natin, minsan ito yung problema. Basta hindi ho tayo malago sa pananampalataya. May mga pagkakataon, minsan, sasabihin ng iba, Pastor, no? Kung bawal yung maglagay ng hikaw maglagay ng hikaw ang lalaki, bakit pastor? Yung pastor na Amerikano mayroong hikaw. Minsan ganun yung tanong, ano? Paano ba sasagutin ang bagay nito? Bakit siya ba ang iyong pamantayan? Ng iyong pananampalataya? No? Hindi. Ang salita ng Diyos. Hindi yung kapwa natin mananampalataya ang ating pamantayan. Pastor, si Justin Bieber, no? Nag-worship lead na siya. Pastor, ginagawa niya nga ito. Ano kung ginagawa niya? Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi siya pamantayan ng pananampalataya mo. Si Kristo ang pamantayan ng pananampalataya mo. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon, hindi para maging kagaya ni Justin Bieber. Tinawag ka ng Panginoon para maging kagaya ni Kristo. Maging kahalintulad ng Panginoon. Ba't ang lulungkot niyo? No? Tinawag ka para maging kahalintulad ni Jesus. So, minimize sin or rationalize disobedience, okay lang yan, wala problema. Pero minsan kahit as konting pagsuway, darating ang araw, masasanay ka. Hanggang sa lumaki ng lumaki, di mo na malayan, lubog ka na pala. Kagaya ni Moses. Diba? Mainitin ang ulo. Napatay niya yung napatay niya yung sundalo. Okay? Dahil sa kanyang pagiging mainitin ang ulo, napatay niya yung sundalo ng Egyptyo. So, dumating ang araw, pagiging mainitin pa rin ang ulo, na parang wala lang sa kanya. Hanggang sa kanya pagka-mainitin ang ulo, sabi ni Lord, kausapin mo ang bato. No? At bubukal ito ng tubig. Anong ginawa niya? So, init na kanyang ulo, pinukpok niya yung bato. Yung bato nagsisimbolo kay Kristo. Ngunit higit pa riyan, anumang command ni Lord, kinakailangan nating sundin. Bagamat sa tingin mo parang walang kwenta, sundin mo pa rin. Bakit mahalaga sa Lord, kay Lord, yung mga Old Testament laws na pinagagawa sa mga Israelita? Bago mo gawin bagay na ito, maligo ka kapag ganito, ito yung gagawin mo, maglinis ka ng katawan.
lahat ng nakumad ni Lord ay mahalaga. Sapagkat inilalayo sila ni Lord sa kapahamakan ng karamdaman. Bagamat maaari sa ilan sa kanya ng araw, hindi naman unawaan, bakit ba natin gagawin ito? Yung kultura nga, ito yung ginagawa. Ano man ang sinabi ng Panginoon, ito yung mahalaga para sa kanyang ikabubuti. Kaya ano man ang sinasabi ng salita ng Diyos, pahalagahan natin. Hindi natin, huwag natin maliitin. Kaunting bagay lang naman yan. Mapapatawan din naman tayo ni Lord. Hindi, tinawag ka para patuloy na lumago sa pananampalataya. Amen po. Kapag lumalago ka sa pananampalataya, hindi na issue sa iyo, no? Na mabigyan ka ng ministry. No? Hindi na question pa sa iyo, bakit ako? Hindi na issue sa iyo yung giving sa church. Pag mayroon ka ng kagalakan at minsan ikaw pa magtatanong, Pastor, ano ho ba ang mga project natin sa church? No? Nagiging kabahagi ka na ng gawain ng Panginoon. Hindi na issue sa iyo ang mga gawain ng Panginoon. No? Bakit gabi yung midweek service? No? Bakit gabi yung night of worship? Kaya nga night of worship. Hindi day of worship. Bakit overnight prayer meeting? Hindi ba maaaring maging morning prayer? So, hindi na questionable sa atin, kundi nagiging kagalakan natin na maging kabahagi. Nag-grow na kasi tayo, no? Minsan, yung mga naging weakness natin, kapag binabalikan natin sa ating isipan, may mga panahon bigla ka lang matatawa sa sarili mo. Bakit? Nung araw, kapag may nabanggit si Pastor, talaga, parang gusto ko nang lumabas sa church. No? Kapag natatamaan ako, parang gusto ko nang kunin yung sapatos, iba to kay Pastor sa pulpito. Parang mga ganon. Biglang, nung nag-grow ka na, wow, no? Pagka narinig natin yung mga correction, yung review, parang, wow, praise God. Lalago na naman ako sa pananampalataya. Ay, salamat sa katotohanan ito. Ay, ganun pala yun. Di ba? Kasi nag-grow na ho tayo sa ating pananampalataya. No? Tinatawanan mo na lang yung mga nakaraan. Kagaya nung nasa edad mo na ito, ganitong edad ka, maalala mo yung diaper na tinitikman mo kung ano bang lasa, nung maliit ka pa. Natatawa ka na lang. No? Bakit po? Kasi ang issue doon ay paglago. At ngayon, mapagtatagumpayan mo ang anumang maaaring pagdaanan mo kapag ka mayroong paglago sa pananampalataya. So patuloy na nag-grow, no? So, noon, maaaring iniisip mo, pasalamat nga at pinagbibigyan ko kahit na ang haba ng intro ni Pastor. Ngunit ngayon, nag-mature ka na, iba na naman ang isipan mo. Salamat, dahil kahit na ganoon, ako nung araw, pinagtiyagaan ako ng Panginoon. So, tingnan ko natin ang mga elemento ng pananagumpay. Sabi ko na sir, introduction pa lang yun. No? Pero ilang punto lang natin pag-uusapan ngayon, patungkol po dito, no, sa katotohanan ito. Kay element for overcoming the world. No? Pag sinabi mo natin world, actually, ito'y tumutukoy sa system ng daigdig. Yung pinaka-old Tagalog na ginagamit ko natin, makasanlibutan o sanlibutan. Pag tinukoy mo yung word na sanlibutan o makasanlibutan, actually, nung araw, pagka sinabi makasanlibutan ka, nag-sini ka lang, tapos makasanlibutan ka. No? Ganun na, no? Nagsumba ka, makasanlibutan ka. Ganun po katindi. Pero ngayon, yung sumba, kahit sa church, ginagawa na. No? Bakit? Para makapag-evangelize. Yung sinihan ngayon, hindi ka natatawagin makasanlibutan. No? Basta huwag ka na mag-araw-araw na sinihan. Worldly, yung sistema ng daigdig na ito, na humahatak sa tao papalayo sa Panginoon. Kahit na minsan sa tingin mo mabuti ang bagay na ito, kung ito'y mailalayo ka sa Panginoon, maaaring ito yung tinutukoy na salita ng Diyos na sistema
ng kasamaan ng daigdig. Tinawag mo tayo ng Panginoon para patuloy na mag-grow. Tinawag tayo ng Panginoon para mapagtagumpayan at patuloy na ang buhay na ito ay maitalaga sa Panginoon. We can overcome the world by loving God. No? Okay. So we can overcome the world by loving God. In verse 2 to 3, no? Verse 2 to 3, no? Sabi po ng talata, ito ang palatanda ang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. No? Demonstrating love for God through obedience. No? Sa time pa nila Moses, ipinag-utos na ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. In Deuteronomy chapter 6 verse 5, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pero kaakibat po ng teaching na ito, na ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at pag-iisip, kaakibat po ng katuroang ito, na nandoon yung pag-honor sa Diyos, nandoon yung pagkilala sa Kanya, nandoon yung pagsamba sa Kanya. Nandun yung pagtuturo ng kung ano ng katotohanan patungkol sa kung sino ang Diyos. Sapagkat yung verse 4, dingginin yung mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. At pagkatapos na pag-ito nyo sa verse 5, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So ang pagmamahal sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos, mayroong kaakibat na pagkilala, pagsamba at pagpaparangal kung sino siya. Maging sa bagong tipan, ipinag-utos ng Panginoon at ipinaalala sa mga sulat ng mga apostol. Ngayon, mayroong katiyakan ng tagumpay kung isesentro mo sa iyong kalooban ng Diyos. Sa anumang bagay na ginagawa mo, isentro mo ang Panginoon. Isentro mo kung anong nais ng Panginoon. May mga bagay sa buhay na inaayos si Lord. May mga pagkakataon minsan na tayo ay nasasaktan. May mga bagay na mayroon tayong mga struggle sapagkat minsan si Lord nag-i-intervene sa buhay po natin. Nangingialam ang Panginoon sa nangyayari sa buhay natin. May mga pagkakataon minsan na akala natin sinasaktan tayo ng Panginoon. No? Pero mahal mo si Lord. Okay? Dahil mahal mo si Lord, mahal ka rin ng Panginoon ngayon, may bagay na inaayos ang Panginoon para patuloy tayong lumago. At sa paglago natin, maraming bagay na inaalis si Lord. No? Inaalis sa pamumuhay natin, inaalis sa pag-isip natin, mga relationship minsan na hindi naman kailangan, minsan tinatanggal ni Lord. Minsan tinitingnan natin, inaakala natin na itong tao ito yung the best para sa akin. May mga pagkakataon na minsan inaalis ng Panginoon. Bakit po? Nais ni Lord na ikaw ay patuloy na lumago ayon sa kanyang plano at kalooban. May mga pagkakataon nga, kahit na trabaho, tinatanggal ni Lord sa iyo. Akala mo, ganda-ganda ng trabaho, biglang nawawala, bigla na lang mapapalit, bigla na lang magbabago yung community. No? Akala mo minsan pinaghihirap ka ng Diyos. Hindi. May bagay na inaayos ang Panginoon. No? Oras na sentro mo ang Panginoon, maraming bagay na magbabago sa buhay. Oras na sentro mo si Lord, maraming aayusin ang Panginoon sa buhay natin. Ganon kalakila ang Diyos. Ganon kung magsaayos ang Diyos. No? At sa ganon din kaparaanan, na mahal mo ang Panginoon, bagamat minsan maraming mga temptation sa paligid, kaya mong pagtagumpayan dahilan mahal mo ang Diyos. No? Sino ba dito nagsasabing mahal niya kanyang asawa pero paulit-ulit na sinasaktan? Meron ba? Uy, mahal kita. Boom! Walang ganon. Diba? So, dahil ang mahal mo, hindi mo siya sasaktan. Kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo sasaktan ang Panginoon. Hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng kalooban ng Panginoon. Hindi mo hayaan ang Banal na Espiritu magkaroon ng kalungkutan. Amen. So sa ganitong kaparaanan, mapagtatagumpayan po natin ang anumang mga hamon na dumarating. No? Ngayon, kapag hindi ang Diyos ang sentro ng iyong pag-ibig, kundi ang mga bagay-bagay
na mayroong kahinaan at hangganan. Yun ang una nating sinentro ng ating pagmamahal. Sabi ko may kahinaan, yung minahal mo. May kahinaan o may hangganan, yung mahal mo. Darating ang araw, yun din ang ito din ang magiging dahilan upang masaktan ka. Ngunit kung isentro mo ang Panginoon, nako, maraming bagay na aayusin ng Panginoon. Kung mamahalin mo, kung mas iibigin mo yung mga bagay na pansamantala, iibigin mo yung mga bagay na may kahinaan, iibigin mo yung mga bagay-bagay na may hangganan, darating ang araw, ikaw ang masasaktan, ikaw ang magagalit, ikaw ang mapupuot. Kasi ang prinsipyo mo minsan, follow your heart. No? Yung kapapalo ng heart, ngayon, durog-durog na yung heart. Subalit kung durog-durog man yung puso, muli mong ilagay sa kamay ng Panginoon. Muli mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Si Lord kasi nagre-restore ng anumang nasira na. No? Kung sa tao hindi na maayos pa, Pastor, basag-basag na ho. Parang kagaya ho ng isang baso na kapag nabasag na, buuhin mo man ito, nandun pa rin yung lamat. Kay Lord, hindi. Kapag kainayos ng Panginoon, mas nagiging matatag. Amen. Ayun yung maniwala sa akin. No? So, mas higit na nagiging matatag kapag inayos ng Panginoon. Mas nagiging matibay at mas nauunawaan mo kung ano man ang mga sitwasyon. No? I-surrender mo kay Lord at muli siyang isentro, i-restore niya muli yan. O, yun may mga bagay nakaraan at yun yung nakaraan sa buhay natin, yun yung bumabalik-balik. At may mga panahon minsan, ang kaaway naman nais na ipakita sa iyo yung nakaraan. Bakit? Minsan kasi ayaw ng kaaway na makita mo yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit ang pinagpipilitan niya ipakita sa iyo yung lahat ng nakaraan mo. Okay? Ganun po katindi si Satanas. Pero si Lord, ang nais ni Lord na makita mo yung kung ano kanyang ginagawa. Kaya hinahamon tayo ng salita ng Diyos. Na umakbang sa pananampalataya. For we walk by faith and not by sight. Sapagkat totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Totoo ang Panginoon. May patutunguhan ka. Isentro mo ang Diyos sa buhay mo. Ibigin ng buong puso. Amen po. Amen. Pangalawa, we can overcome the world by loving our brothers and sisters. Tingnan mo yung katabi. Okay, tingnan mo, magkabilaan. No? Ang tanong, mahal mo ba yan? Boy, yung dating kaaway sa ulo, yung dating hindi. Bilang magkakapatid sa Panginoon, mahalaga yung pagmamahalan. Mahalaga yung pag-uunawaan. Bakit po? Anong meron ng daigdig? Nandun yung puot, nandun yung galit, nandun yung mapagkunwaring pag-ibig. Sa loob ng Diyos, napakahalaga at authentic ang pagmamahalan. No? Bilang mga magkakapatid sa Panginoon, tayo nagpapalakasan, nagtutulungan sa pananampalataya, lumago ang isa't isa. Nagtutulungan. Bakit po? Matindi yung kalaban mo sa labas. No? Nais kang hatakin ng kaaway. Kung wala kang fellowship, wala kang kapatid sa pananampalataya, magpapaalala sa iyo. Yan yung mga pagkakataon. No? Huwag kang mainis sa kapatid mong napakakulit na palagi nagsisend every morning, every day ng mga Bible verse. No? Bakit po? Kalakasan mo yun. Sinesend sa iyo para maging kalakasan mo. So, napansin po natin, una si Lord, na dapat natin ibigay upang mapagtagumpayan ang daigdig. Pangalawa, yung ating kapwa-kapatid sa Panginoon. Kung walang pag-ibig sa pamilya ng Diyos, pare-pareho tayong nabubuhay pa sa kasalanan. Lalabas na ang church ay parang isang organisasyon lamang
na mayroong programang pinagkakabalahan at pinagkakaisahan at tapos namumuhay pa rin sa kasalanan na parang walang takot sa Diyos kung walang pag-ibig sa isa't isa. Ngunit kapag mayroong pag-ibig sa isa't isa, meron din pong malasakit sa isa't isa, pagtutulungan, pagpapalakasan, paglilingkod sa isa't isa. Hindi mo hahayaan na yung iba lang yung nahihirapan kapag mayroong maintenance o sa maintenance department, no? Mamayang hapon. Huwag mo hayaan, mahal mo yung kapatid. Huwag mo hayaan na makita mo sa GC pinicturan, isa, dalawa, tatlo naglinis, 150 yung chair sa loob ng church. No? So sila lang. Mahal mo tutulong ka, magiging kabahagi ka. Bakit? Napakahalaga sa church na umiiral ang pagmamahalan. Kung hindi makakapunta, umiiral pa rin ang pagmamahalan ng uunawaan. Kapag mayroong pinagdadaanan, nagdadamayan. And number 3, we can overcome the world by obeying God's word. No? Una, may loving God. Pangalawa, may loving our brothers and sisters. And pangatlo, by obeying God's word. Ano yung pamantayan natin sa loob ng church? Ano yung pamantayan mo sa loob ng bahay? Ano yung pamantayan mo sa personal mong buhay? Ang word of God. Wala nang iba. In verse 3, sabi ng talata, sa verse 3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. No? Keeping God's commandment. Tanging ang Word of God ang ating sandata upang magtagumpay laban sa anumang kasinungalingan ng dyablo tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga alalahanin sa buhay nito. No? Araw-araw gumagawa ho tayo ng desisyon. Araw-araw gumagawa tayo ng mga hakbang sa buhay. And kung wala ang salita ng Diyos, yung ating mga desisyon, maaaring ito'y nakabase lamang sa ating emosyon. Yung ating desisyon, maaaring nakabase lamang ito sa kung ano ang nalalaman natin. Na minsan akala mo magtatagumpay ka sapagkat iniisip mo yung mga bagay-bagay pinagplanuhan mo, ngunit hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod. No? Bakit? Maging ang kaalaman mo natin ay kapos. Ngunit ang salita ng Diyos ay subok na sa haba ng panahon. May mga panahon pinag-aantay tayo ng Panginoon. Ako, sayang, may mga panahon, ganito, ano nangyayari? Sayang, opportunity sana. Yung dapat kong puntahan ng trabaho. No? Pero, hindi ako makakapaglingkod kay Lord sa itong bagay. No? Hindi, may lalayo ako ni Lord. May lalayo ako sa Panginoon. Mga kapatid, may mga panahon ng prinsipyo. Hindi ba nang mawala minsan ang trabaho, mawala minsan ang mga bagay na opportunity na dumarating, wag lang mawala ang Diyos sa buhay mo. Kasi oras na ikaw na ang nalayo sa Panginoon, sige, nagkaroon ka nga ng napakaraming mga bagay sa buhay, pero napaka-empty mo naman. Sapagkat yung inaakala mo minsan na yun yung pupuno sa'yo, yung trabaho, yung relasyon, inaakala mo na yun ang pupuno sa'yo. Minsan yun palang makakapag-drain sa buhay mo. Kaya minsan, may mga panahon, halos nandiyan na. Nandiyan yung trabaho, nandiyan yung negosyo, nandiyan yung pera, halos nandiyan ang lahat. Pero bakit malungkot ka pa rin? Kasi minsan, yung tunay na makapagpupuno ay wala. Wala iba kundi si Lord. Yung sinasamahan ka ng Panginoon sa lahat mong gagawin, tiyak ko ang tagumpay. At matitiyak mo yun kung ikaw ay pumapailalim sa salita ng Diyos. Psalms 119 verse 5, your word is a lamp to my feet, a light unto my path. Ito ho yung salita ng Diyos, no? Nagagay sa atin, kaya lalo tayong lumalim every day, no? Wag ho nating hayaan na hindi man lang tayo nagbasa ng salita ng Diyos bago umalis ng ating bahay. Every day, binabasa ang salita ng Diyos, lumalalim sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 17. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Armas mo ang salita ng Diyos laban sa kung anumang kasinungalingan ng daigdig. Laban sa kung anumang paninira laban sa iyo. Laban sa kung anumang pananakot sa iyo. May mga pagkakataon, may mga kapatiran na kailang trabaho ay masyadong napaka-risky. May mga pagkakataon ng mga kapatiran pinadadala ng mga death threat. No?
Instead na matakot sila, akala nasa isip, Lord, hawak mo ang buhay ko. Hindi ito hawak ng mga sindikato. Hindi ito hawak ng kung sino. So sa ganung kaparaan, nagkakaroon sila ng kapayapaan. Bakit? Yun naman talaga ang totoo. Kung hindi pahihintulot ni Lord, hindi naman mangyayari sa buhay mo. Sapagkat hawak ng Panginoon. So ngayon, kung nakita mo yun at hindi mo alam ang salita ng Diyos, ay, takot yung mangibabaw sa puso mo. Ngunit dahil alam mo, salita ng Panginoon, hawak nila ang buhay mo, ito yung panangga mo laban sa kanumang kasinungalingan ng Diablo. Kagaya ho, ni Jezebel, na minsan, sinabihan niya si Elijah, na mapapatay kita sa ganitong araw at ganitong oras. Anong ginawa ni Elisha? No? Na-stress, na-depress, nagtago. No? Bakit? Dumating kasi yung punto na kahinaan niya bilang tao na nakatingin na lamang siya sa kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. No? Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ay mapagbiyaya, mahabagin, mawain. Dumating yung time na kinatagpo niya si Lord, at nung nakatagpo niya si Lord, ibinigay sa kanya ang salita ng Diyos. Sabi niya, Elijah, bakit ka nagtatago dyan? Meron akong inihanda na 1,000 mga propeta na hindi sumasamba kinabahan. Puntahan mo. No? At pahiran mo ng langis si Jeho sapagkat siya ang papatay sa lahi ni Ahab. At siya rin ang papatay kay Jezebel. Alahin mo. Yung sinabi ni Jezebel na mapapatay kita sa gitong araw, hindi nangyari kay Elijah. Sapagkat hawak ng Lord ang buhay ni Elijah. No? Ano ang nangyari kay Elijah? Hindi mo siya namatay physically, sapagkat ang Diyos ay nagpadala ng karwahing apoy. Kinuha si Elijah. At ang sabi ng mga Bible scholar, si Elijah ang pangalawang na rapture. Hindi dumaan sa pisikal na kamatayan at biglang nawala. Sino yung una? Kung si Elijah yung pangalawa? Sino po? Si Adan. Eva at Adan. Si Enoch. No? Kasama ni Lord si Enoch habang sila naglalakad at biglang nawala si Enoch. At ang pangalawa na nawala habang naglalakad, si Elijah. Kinuha ng karwahing apoy. Oy, walang mananalangin sa inyo, punit kayo ng karwahing apoy, ha? Minsan lang yung nangyari. Ang ipinag-ipin natin kay Lord, mag-rapture na. Makasama tayo. No? Pero patapusin niyo muna ang sermon ngayong umaga. So, napakahalagang lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Amen po. We can overcome the world by obeying God's word. That's why we keep on reading, meditating, and memorizing God's word. No? For 30 years, for 40 years, na mananampalataya ka na wala kang ibang nalalaman na memory verse, John 3:16. Nadagdagan naman, Jesus wept. Mahalaga nag-memorize tayo ng Word of God. And mga magulang, ang iyong mga anak, ituro nyo na sa iyong mga anak na mag-memorize ng Word of God. Hindi dahil na sa mag-aanong gusto sila ng tribulation at wala ng Bible. Kundi kailangan nila yan sa pamumuhay araw-araw. Yan yung kanyang pangahawakan. Amen? Ang problema, kung tayo mga magulang hindi mismo nagbabasa ng Biblia, paano magsasabi sa iyong anak, magbasa ka ng Bible? Tayo magulang nagtuturo sa kanila. Amen po. Kailangan. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, reading from NLT version, we are human, but we don't wage war as humans do. In verse 4, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false argument. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture the rebellious thought and teach them to obey Christ. Anong ginagawa nila? No? Iginugo po, ibinabagsak yung mga pangangatuwirang hindi ayon sa kalooban ni Lord. Anong gamit nila? Ang salita ng Diyos. In the context, for the context ng talata, yung Corinthians yung sinusulatan, and alam natin kapag ka nasa Greece,
sila yung mga taong pinagmulan ng mga great philosopher. Di ba? Nina Aristotle, no? Socrates, Pastor John. Mga pinagmulan ng mga great philosopher, no? So, sila yung pinagmulan. And matindi ho sila pagdating sa reasoning. Ano ginawa ni Apostle Paul? Wala siyang ibang ginagamit kundi ang Word of God para ituwid sila at sila maning manampalataya kay Jesus, kay Hesus Kristo. Ngayon, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin lubos na makikilala si Kristo as Lord and Savior ng ating mga buhay. Salita ng Diyos ang tanging panggiba sa anumang pangangatwirang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Salita ng Diyos ang tanging pangwasak sa anumang pakiramdam na makalaman. No? Salita ng Diyos ang panira sa anumang mga panakot ng dyablo na dapat mong panghawakan ang salita ng Diyos kaysa kung anumang mga kasinungalingan ng kaaway. No? Kung Kristiyano ka na ngayon, mas pinanghahawakan mo yung mga pamahiin. No? Huwag kang maniligo kapag araw ng Biyernes. Imigawain pa naman. No? Huwag kang maniligo kapag araw ng Linggo. No? Buti walang ganun. Salamat sa Panginoon. Walang naamoy laway pa kung pupunta dito sa church. Bakit po pinalaya ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos? Ang problema, no? Minsan may mga Kristiyano, mas alam na alam yung post ni Prince Umpad. O, sino yun? No? Ang daming mga inspirational, encouraging si Prince Umpad. No? Hindi yung Christian. No? Non-believer yun. Pero napaka-inspirational. Bakit masyadong catchy yung kanyang mga... Kasi minsan, napaka-practical. No? Pero, yung prinsipyo ng salita ng Diyos, anyway, ito yung pinakauna. No? Tayo mismo yung mag-aral ng salita ng Diyos. No? Tayo mismo, yung lumaning salita ng Diyos, huwag natin iasa sa iba yung ikalalago natin. No? Minsan nakapalo kay Joanna San Jose. Everyday, yun yung kanyang post. Kaysa sa magbuklat ng salita ng Diyos, mag-devotion, at kung sino-sino kaysa sa salita ng Diyos. Kaya pagdating ng laban sa buhay, tamime. Darating ang araw, magrarant ka sa social media, na para bang talunan ka, ikaw mismo, ibigin mo ang salita ng Diyos. Amen. So, lumalim sa salita ng Panginoon. And paghuli ho ito, pang-apat, we can overcome the world by having faith in Christ. Wow, napakaganda. Mayroon tayong mapagtatagumpayan natin ang daigdig. Sa anong paraan? Pagkakaroon ng malalim na pundasyon at pagkilala kay Kristo. Sa kung anumang pagdaanan mo, ikaw ay pagmamay-ari na ni Kristo, ikaw ay tinubos na ng dugo ni Kristo, ikaw ay para sa Panginoon. Hindi ka maaaring galawin ng kaaway kung hindi pa yung tulot ng Panginoon. Bakit? Nasa Kanya ka na. In verse 5, sabi ng talata, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. No? Yung kinikilala mo na si Hesus Kristo, ang anak ng Diyos, at ikaw ay kanyang pinatawad, ikaw ay kanyang tinubos. Kahit anumang mga pagsusumikap ng kaaway, nasirain ka, no, ibagsak ka, ikaw ay patuloy na magtatagumpay. Walang kapangyarihan ng kaaway. No? Lubos ba ang ating pag-asa at pagtitiwala kay Kristo? No? Lubos ko ba ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya? Minsan daw po, nagtagpo si Lord at saka si Satanas. Medyo mayabang si Satanas. No? Nagiya si Satanas, mamasya. Sabi niya, Lord Jesus, hindi ba kita may isama? Sabi ni Lord, okay, saan tayo pupunta? Basta. Okay, nag-ikot-ikot sila, and then, biglang pumunta sila sa casino. Siyempre, hindi naman maglalaro si Lord. No. Pinakita ni Satan, sabi ni Satan, alam mo lahat ng ilang nandiyan, akin yan. Sabi kay Lord.
Umalis na sila, lumipat uli sila. No? So yun ang pinuntahan ng mga beer house. Sabi ni Satan, alam mo ba, Lord Jesus, lahat ng nandiyan dyan, akin yan. Hindi makainig si Lord eh. Maya-maya, umalis na sila, pumunta sa isang lugar. Sabi niya, Lord Jesus, itong University of St. Peter, akin to. No? Mas malalakas ang sigawan nila kaysa praise and worship ng mga taga-Light Church, Lord Jesus. Kapag ka nagsisigawan sila, talaga nagpapalakpakan sila dito. Akin lahat yan. Talaga hindi makainig ang Panginoon. No? Pagkatapos, inanyayahan naman ni Lord si Satan. Sabi niya, ikaw naman ang ayayahan ko, may pupuntahan tayo. Okay. Kasama ng dalawa. Pumunta sila sa church. Ano? Sabi ni Jesus, sabi ni Satan, Lord, mukhang mas marami ang upuan kaysa mga tao. Bago nagsalita si Lord. No? Pero sabi ni Lord, ang mahalaga yung puso nila. At alam mo ba, ang lahat ng nandiyan, akin yan. No? Biglang natahimik ng ilang segundo si Satan. Maya-maya, biglang natawa si Satanas. No? Ano niyo ba kung bakit natawa si Satanas? Sabi ni Satan, Lord, meron din pala ako dito. Ilan ang alam, meron pala si Lord? Meron, alin, nasaan? Ayun, natutulog. Maya, Lord, meron pa. Asahan? Ayun, nag-Facebook. May kachat, Lord, no? Sabi ni Satan. Lord, ang pinakamalapit, eto, habang nag-reserve si Pastor, no? Nag-mobile games. Ang kalaro, Dagon. Pero hindi ko yung sa Light Church, no? Yung may kwentong barbero lang. Kasi, ang punto ho dito, may mga bagay na magagawa mo sa kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. No? May mga bagay na wala kang excitement sapagkat hindi mo lubos na kilala kung sino pinaglilingkuran mo. No? Ngunit kung kilala mo ng lubos ang Panginoon sa buhay mo, ibibigay mo yung pinaka-the best sa Kanya. No? Walang pag-aalinlangan, excited ka sa mga gawain ng Panginoon. No? Palagi kang magtatagumpay, walang puwang ng kaaway sa buhay natin. No? Ang hamon ng daigdig na anuman, sa anumang hamon ng daigdig, no? Dahil meron kang pagtitiwala, pag-asa, pananampalataya kay Kristo, no? Maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Na kahit na mayroong pagsubok, magpapatuloy ka, kahit may mga hamong dumarating, mananatili ka sa Panginoon. Dahil tanging kay Jesus ka lamang nakatingin. Ang pagtitiwala mo ay nasa Kanya lamang. Amen po. Kaya mapagtagumpayan ang daigdig. Kaya mapagtagumpayan ang anumang hamon sa buhay. Kaya mapagtagumpayan ang anumang mga dumarating na mga pagsubok sa buhay. And patuloy tayong lumalago. Amen po. Amen. Bilang mga manampalataya, desisyon po ang paglago. Piliin mong lumago. Piliin mong lumalim pa sa Panginoon. Piliin mong ibigin ang Diyos. Piliin mong ibigin ang kapwa mo manampalataya. Piliin mong lumalim sa salita ng Diyos. At piliin mong lalong lumalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kapatid, mananagumpay ka at kaya mong magtagumpay. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, talikuran yung mga immaturity na kadalasang nakasentro sa sarili. Tinawag ka ng Panginoon upang mabuhay para kay Kristo. Ibigin ng lubos ang Diyos na kalooban niya ang masunod.
ibigin ang kapwa, mananampalataya, na makapagpapatibay pa sa iyong pananampalataya. Unahin mo ang salita ng Diyos bawat araw at ipamuhay, isentro ang pag-asa at pananampalataya kay Jesucristo.